Pogi, no? Yan, so kamusta po kayong lahat? So ako po si Takeru Miyamoto. At syempre, welcome po dito sa Birahan PH, no? So yan, kwentuhan tayo ulit, no? So bati muna tayo. Okay. So si Benjuy, hello po. Si Mr. X, maraming salamat. Okay? Tapos okay, Delia Rosario. Okay, sino po Okay, Delia Rosario, yan. Okay, so Viola Vlog, no? Viola. Okay. So, yan, medyo late tayo ng konti ngayon, no? Kasi, excuse me, wala pa palang thumbnail kanina. Oo. Tapos, hello po, musta po kay Benjur, hello po, no? Yan. Okay, start agad tayo para di po masayang oras natin. So, una sa lahat, no? Okay, maraming salamat po sa patuloy po na pag-suporta po dito sa Birahan PH. At syempre din po, maraming salamat din po na patuloy din po sumusuporta sa aking channel. Oo. Yan, so thank you po, no? Ito na ba yan? Yan. So, sa hindi pa nakaka-follow, so pa-follow na lang po sa channel ko, no? Dito, yan. Sa channel niyan, yan. Ako yan, oo. Okay. So, okay, so yan, comment na po kayo dyan. Babasahin din po natin yan. Nila po, Ma'am Tamura, maraming salamat. No? So, ano ba? Actually, no, yung pinakamalaking balita nga po kahapon, yung pag-suspending nga po dito kay Kiko Barsaga. No, na alam naman po natin na may Celtic, no? Pero ito na content ko to kanina sa live stream ko na isa sa mga na nakakapagtaka po talaga dito na bakit binigyan ng platform si Kiko Barsaga na magsalita kahapon. So, syempre, nakakapagtaka nga dito, yung nagbigay pa sa kanya ng platform, bayaw pa ni PBBM, si Toby Chanco. So, ano bang gusto palabasin dito ni Toby Chanco? So, ngayon, no, sa totoo lang po, nag-iingat po talaga yan si PBBM dyan kay Toby Chanco na yan kasi mukhang ambisyoso po kasi. So, sana this time po, no, sana makonsider nga rin po yung mga ni PBBM, yung mga advice po sa kanya, ng mga taong malapit sa kanya, na itong si Toby Chanco po talaga, may sariling agenda po ito. Tingnan nyo ang ginawa pa ni Toby Chanco noon, nanakot pa talaga. Tinakot pa talaga si PBBM na pag yan hindi mo, pag yan kinampihan mo si Martin Romualdez, iwanan kita sa sa ere. Gumanon si Toby Chanco, mga kababayan, di ba? So, kasi kung talagang kakampi ka talaga niya, hindi mo gagawin si presidente yon. Hindi mo siya papapiliin. At mga kababayan, okay lang sana rin medyo acceptable, no, kung si Martin Romualdez nga po itagtad ng ebidensya ng pagnanakaw. Pero wala naman, wala kang ebidensya Pero by the way, nadaanan ko lang yan, no, kasi gusto ko na din po paalam sa inyo na talagang traitor talaga si Toby Chanco Oo. O ba hindi niyang hayop na yan Alisin niya si Senado, si Bato. Pag-usapan natin si Bato, okay? So, pero by the way, good news muna tayo, no? Good news muna tayo. Hello po, mga Sir Odie Lennon, maraming salamat. Hello po, kay Berhel Valencia. Nandito si Berhel Valencia. Si Edison Fernando, bugok po yun. Tanga po yun, si Edison Fernando. Tanga yan. So, start agad tayo ito. Maganda itong kwento na to, no? Okay. So, ito yung politikahin nito, Iwasan muna natin politikahin to kasi ito, tungkol to sa isang sakripisyo ng isang sundalo na nagbuwis nga po ng buhay dito sa bansa natin, no? So, mga kababayan, so kahapon nga po, no, nag-trending po si Presidente Bongbong Marcos dahil nagbigay nga po siya ng isang papugay sa isang sundalo na tinaya po yung buhay, no, at ang nangyari nga po ay nabulag. So, ito yung kwento niya nga po, no. Okay. So, sabi dito, no, President Ferdinand Marcos Jr. has instructed Defense Secretary Gilbert Jodoro to review a policy on discharging soldiers who become completely disabled during their line of duty, saying they could still serve the military despite their condition. So, this came after Philippine Army Captain Jerome Hacuba. So, captain pa lang pala siya noon, no? Given a complete disability discharge and was separated from the military supposedly because he could no longer serve combat operations. So, anong klaseng batas yun, no? Hacuba said he got totally blind after a bomb incident in Mindanao during a combat operation. No? So, ito yan, no? Yan.
So ang kwento pala nito mga kababayan, nangyari pala ito 2016. No, isang operation ng mga Scout Ranger po sa Mindanao ang nakasagupa nga po ng tropang ito. So tinamaan nga po ito si Jacobo ng improvised na bomba. So tumama sa mukha niya, nabulag. As in totally blindness po at napakakaalam ko. Nakakaani nagata ng konti pero bulag na po talaga. So ang nangyari pala dito, ano siya dati? Lieutenant, 2016, na-promote, naging captain. Tapos ang alam ko po ata ngayon, pinromote ata ulit ni PBBM kung di ako nagkakamali, no? So, major na. Okay. So, sabi niya dito, may video ba dito? Yan to. Ito siya, Facebook page niya pala talaga ito, no? So, ito yung post niya. Thank you, sir, thank you for boosting the morale of our troops, especially the wounded soldiers and the PW sector as a whole. Thank you for your opportunity to be heard and show that our ability is stronger than our disability. Actually, mga kababayan, no, pwede pa talaga ito magtrabaho kasi pwede siya maging instructor, no, pwede siya maging tagapagturo, no, sa mga bagong paparating ng mga sundalo. So, naalala ko yung alam niyo ito random lang, no, naalala ko yung pelikulang Starship Troopers. Oo. Di ba may mga sundalo doon, di ba? Minsan putol yung kamay, yung mga naging casualty din po nung pakikipaglaban nila. Ang nangyayari dito, tawag nito, nagiging instructor po sila. Oo. Eye transplant ang alam ko po kasi ito. So eye transplant kasi ang alam ko lang ata, merong part ng mata na pwede mong i-eye transplant. Pero pag totally na yung buong mata, alam ko hindi ata pwede. Yan ang pagkakaalam ko Oo. So ngayon mga kababayan, tingnan niyo to, no. So ito yung video niya. Okay. Ito. Panoorin natin to. Sige. Mr. President, sir, maraming salamat po, sir, sa inyong pronouncement na ako po ay inyong i-extend sa aking serbisyo. At maraming salamat din po, sir, sa promotion at sa inyong tiwala sa akin. Pinromote niya, no? From lieutenant, major, ngayon kapitan na pala. Oo. Hindi, baliktad data. From lieutenant, kapitan, ngayon major na. Oo. Okay. Ipagpatuloy pa rin ang aking serbisyo sa kabila ng aking kapansanan. Kaya sino po ba naman ako na tumanggi o mag-disobey sa aking Commander-in-Chief? Kaya kung noon ay ang ating former president ay in-extend din ako sa serbisyo at ito din po ang inyong ginawa. Kaya masasabi ko na ito ang mga Commander-in-Chief na may pagmamahal sa mga kasundaluhan. Kaya maraming salamat po, sir. Sir, request permission to proceed, sir. Di ba? Maraming salamat po sa tiwala. Nakakayak naman yan. Hindi kasi naiyak tuloy ako. Hindi kasi ako, tawag nito, kami din po kasi, pinalaki kami ng isang sundalo. So, tatay ko po kasi sundalo, Air Force. So, talagang, namulat kami sa naiyak tuloy ako. Then, kasi parang namulat kasi kami nung bata pa lang kami, talagang namulat na kami sa serbisyo ng sundalo. Galang. Ako din naiyak. Hindi nga tear-jerker tuloy ako. Hindi. Paano mo sasabihin ko na tuloy ako? Hindi kasi naalala ko tatay ko kasi. Oo. So, kami po kasi nung bata pa lang kami, no? Yung sa Villamor Air Base. Kasi nakita talaga namin doon no, na talagang grabe hirap ng sundalo, especially nga nung panahon pa dati na ang baba ng sweldo. Hindi mababa talaga sweldo dati, mga kababayan. Mababa ang sweldo ng mga sundalo dati. Tapos tinitipid pa yung mga gamit. Tapos minsan yung mga combat shoes, minsan pa bulok. Talagang talagang nakita namin yan, no.
Pero ngayon maganda na po yung yung moral ng sundalo ngayon. 'Di ba? Ibang-iba na 'to sa ibang-iba na 'to sa dati. Ibang-iba na 'to dati. So ngayon, ang point natin dito, so paano magtatagumpay yung mga destabilization laban kay PBBM kung ganito na yung kasundaluhan ngayon, na hindi na siya tulad dati na parang kawawa ang mga sundalo. Oo. Kasi naalala ko talaga kasi yung tatay ko kasi Air Force yung tatay ko naalala ko kasi yung yung sa West Philippines nung binabantayan daw pinapabantayan daw dati yan, nilalapagan daw talaga nila ng yan. Nung panahon nata ni Cory yun, nilalapagan lang ata nila ng pagkain. Tapos alis na sila. Bangka-bangka lang daw dati talaga yon, yung mga bantay sa sa West Philippines noon, bangka-bangka lang, tapos 6 months sila nandun. Tapos ang ginagawa ng mga Air Force, nababagsakan lang sila ng pagkain, iwanan nila. Tapos hindi pala 6 months, taon sila nandun, so mababaliw ka talaga doon. Ngayon di na pwede ngayon yon. So may moral na ngayon yung mga sundalo. Oo. So actually, no, nakakatuwa lang, nakakatuwa lang yung ginawa ng presidente dito. So, tinan niyo pa to. Okay. So, bali, nangyari din pala yan, yung na yan, bata pa siya dito, tinan mo. Ito yung mga taong gustong ikurap ni Ka Eric no? Gago talaga si Ka Eric Ito, bata pa siya dito. Nung si Digong pa yung presidente nito Oo. Ito po si Lieutenant Jerome Hacuba, yung life story niya ang featured sa Magpakailanman, ang sundalong magiting. Hindi, ako ayoko politikahin ito, ayoko politikahin ito. Kasi tungkol sa mga sundalo to, si Duterte ganyan. So, hindi, ayoko talaga. So, actually ito yung sinabi nga ni P. Takero, tuloy din ba kaya ni Musang Meow Meow? So, tinan nyo to Okay, so ito yung statement nga po ni PBBM. Panoorin natin to. Ito na ba yan? Ito. Lahat. Ito po ay nakakaiba sa iba't ibang video na aking ginagawa. Dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hacuba, ODAS 146467 Philippine Army. Kung nakita nyo po, ang ating butihing kapitan ay nabulag Army pala. Akala ko Scout Ranger. dahil nasa bugan po ng bomba. Nagjo-duty siya at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya ay parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hacuba. Bukod pa doon, ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya. So, suspendin na nga po yung yung disability, no? Na sa kanyang, sa kanyang serbisyo. So, ibig sabihin nun, matatanggal po sa serbisyo itong si Hacuba pag gusto niya na. Pag magre-retiro na po siya. So, wala na po siyang hihintayin na hanggang ganito na lang ako hanggang ganitong araw na lang ako magiging sundalo. Hindi po. So, mangyari ngayon dito, kapag gusto niya nang magretiro, doon na lang po siya matitigil sa serbisyo. At gawin na siyang major. At maghanap po tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na
the major adaptive duties. Kasi kahit nabulag na po, marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. Maraming maidadagdag at maitutulong sa atin yan. In-instruction ko rin ang ating Secretary of National Defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya, dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas, ay basta't pagka nasaktan, ay basta't bibitawan na lang natin. Hindi naman tama yon. Kaya gagawa po tayo ng bagong polisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa ka-duty nila sila ay nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin. Mabuhay ka, Captain Hakuba. Hindi. Mabuhay ka, Major Hakuba. Major. At mabuhay ang sandatahang Pilipinas. So major na, no? Major na tumasa naman yung rango niya. No? So syempre, nakakatuwa naman po ito, no? Kasi bilang isang ako na anak po ng isang sundalo, pinalaki na isang sundalo, no? Na disiplina ng isang sundalo. So nakakatuwa po ito, no? Na, di ba? Na may pagmamahal po ang ating presidente sa ating kasundaluhan, no? So ano yan eh, professionalism po talaga yan eh. So, hindi po talaga, buti na lang kamo ngayon mga kababayan, no? Hindi na po nauudyukan yung mga sundalo ngayon ng mga kudeta-kudeta na yan. Hindi po katulad dati. Na dati, nauudyukan mo pa talaga magkudeta kasi kawawa sila dati. Oo. So, ngayon, mas lalong gumanda ang imahe ngayon ni PBBM sa mga kasundaluhan ngayon dahil ganun yun naman yung ginawa niya dito. May concern talaga siya sa mga hukbong sandatahan natin, no. So, yan, di tulad ni Sara lilipad sa ibang bansa. Talagang masisingit talaga si Sara, no. O si Sara ngayon nasa dahig ngayon, ha. Oo nga pala, oh. So, yun mga babae, no. So, ano pong masabi niyo nga po dito sa sa ginawa nga po ni PBBM. Siyempre, lahat tayo agree dito. Gusto naman kung kayo iniisip niyo politika pa rin at hindi kayo agree dito dahil si PBBM gumawa, puta pakamatay na lang kayo. Puta na. Buti na lang wala akong nakitang ganun sa comment section. Wala akong nakitang ganun na bangag, huwag maniwala sa bangag. Buti na lang ganun yung ko. Kasi kung kahit kayo ayaw niyo kay Marcos, no? Kasi nga mga tanga kayo, at saka mga bobo kayo. Siguro naman pag nakita niyo ganyang klaseng balita, siguro naman hindi niyo naman naawain yung presidente. Siguro naman mag-agree naman tayo lahat yan sa ginawa niya. Napakatanga nyo naman pag ganun pag ginawa ninyo.